Ito, tanda. Umaakit ako dito lagi dati. Tapos, dito, nag-ano kami dito, naglalaro kami ng bahay-bahayan. Kasi si Supermac, kahit bata pa po, ano pa yan, may talent na talaga siya sa pagkakarpentero, ano? Kasi patay niya karpentero. So, tanda ko yun dati. Mayroon sarili kami dito bahay-bahay. Ginagawa niya. Tapos, kung ano-ano ang ginagawa namin dito, nililibot namin, nagkukuha kami ng mga bakal, ganyan. So yun, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Guys, shout out po sa lahat po ng mga solid Kalingap supporters and ganoon na rin po sa aking mga subscribers ni Batang LU po. And guys, meron po akong nalaman regarding kay Papa Eds. And ito ay talagang na-inspire ako tungkol sa kanyang buhay na pinag-umpisahan. At ngayon ko lang po nalaman na galing din pala si Papa Ed sa isang napakasimpleng pamumuhay at pamilya po. Dahil medyo nagulat din ako sa nakita ko na dati nilang tinitirahang bahay ay hindi ko ma-imagine na galing si Papa Ed sa ganun po. And dito nga po ako na-inspire gawa ng kahit po sabihin na natin na galing sa mahirap din before si Papa Eds, pero nagawa niyang magtapos ng pag-aaral, guys. And yun po talaga yung nakaka-inspire. And gusto ko po sana kaya ko bibigyan ng reaction po ito dahil gusto ko rin pong makita ng mga kabataan ngayon po na dumadaan din sa ganitong sitwasyon ay huwag pong pababayaan talaga ang inyong pag-aaral sa mga kabataan ngayon, And may mararating po. Basta may pinag-aralan, hindi ko sasabihin na magiging successful, pero mas malaki ang chance na maging successful. So yan, guys. So samahan po ninyo ako hanggang dulo ng video na ito at sama-sama natin bigyan ng reaksyon itong video na ating matutunghayan po ngayon. So let's go! I don't give a fuck what you say. Tabi. Guys, nandito kami ngayon sa bahay natin ni Papa Eds. Papa Eds, alam nga yung bahay mo dito? So, yan. So yun, guys, sa ating mga nakikita ngayon na dating tinitira ni na Papa Eds, and hindi po tayo nang uhusga dito. Baga, andito tayo ngayon para magbigay ng reaction dahil nga po talagang na-inspire po ako dahil hindi ko rin po ini-expect na sa ganito nanggaling sina Papa Eds, yung dating buhay po nila. Kasi ang inabutan ko na lang po is yung magandang bahay na po nila sa isang subdivision na kasalukuyan naman na pinatataasan niya as of now. Kaya ako po ay medyo nagulat at na-inspire kay Papa Eds dahil sa pagkakaalam ko po, napakalimitado lang po pala ng aking nalalaman. Ang alam ko lang po ay isang graduate student si Papa Eds at nagtrabaho sa Laguna bago siya nakasama po sa Kalingap nung pandemic at nakasama niya sina Kalingap Rab. So yun lang po yung aking nalalaman. So it's my first time na makita na sa ganito pala at dito na ako na-inspire, guys, dahil although galing sa ganito kasimpleng pamumuhay si Papa Eds ay hindi niya po pinabayaan ang kanyang pag-aaral. At kaya ko po gustong i-discuss ito dahil nasa Kalingap nga po tayo at ganito yung mga tinatakbo ng mga kwento na ating mga binibigyan ng reaction. So si Papa Eds ay isa pa lang napakagandang ehemplo. Guys, yan. Napakaganda niyang ehemplo. Dahil ang mga tinutulungan po ngayon ng Kalingap ay mga, sabihin na natin, mga walang kakayahan mag-aral. Pero kung gugustuhin mo pala, kung gugustuhin mong makatapos, magagawan mo rin pala ng paraan. Pero hindi ko po dinidiscourage yung mga beneficiaries. Kumbaga, bagkos ay binibigyan ko po sila ng inspirasyon. Sana'y mapanood din nila itong video na ito ni Papa Eds po, na
ang kahirapan pala ay hindi rin pala mabago yan. And yan po ay paulit-ulit na pong nangyayari ever since. And kaya ko lang naman po nasasabi ito dahil may video na ating bibigyan ng reaction. So yan, tuloy po natin guys. So nakatira po dito ngayon ni pinsan nila Papa Eds. So ito po yung dating bahay ni Papa Eds. Yan po sila. Ayun, sa mga nakakakilala po kay na Makmak, no? Yung pong number 1 or kung tawagin ay si Engineer. Ayan po, pinsan po ni ano yun, pinsan ni Papa Eds. Dito rin pala sila nakatira. Kapag ay magkapit bahay lang. Po yung Diyan sila dati nakatira. Grabe, no? Baba lang. Yan po, ganyan po kalaki, oh. Dadaan-daanan ko lang to dati nung araw tungkol sa atang to. This. Ginto dito. Ginto yan. Ginto ba yan? Di ko alam kung ano yan. Dati na may... Parang kalawang halitan ginto. And guys, no, isang talagang, kasi isa sa mga idol ko talaga itong si Papa Eds, no, kaya binibigyan ko po ng attention yung mga videos na kung saan nakikita ko siya na sa aking tingin ay talagang nakaka-inspire at meaningful ng ating mga napapanood. Kumbaga, simple yung pinanggalingan niyang pamilya guys, no, pero gusto niyang balikan para makita muli yung kanyang pinanggalingan at basta, nabibili po ako kay Papa Eds. Lalong tumaas po yung paghanga ko sa kanya. Dati na may ganyan dyan. May ginto yan. Oo, ewan ko gawa sa kung saan. Parang kala may ginto. Paano ko ibang ginto yun? Paano yung ibang ginto yung lumabas? Ginto nga yan. Di mo nabot. Sino nakatawag dito? Pinsan. Grabe. Nung nasunog yan, nandito ka pa? Wala na kayo dito, ano? Bata ka pa. Dito pa kami, nasunog doon. Yan, nasunog yan? Ha? Oo. Dito ka pa pala nun? Dito. Ay, hindi. Nasasakit ka pala. Dahil ka nun? High school na yata ako nun eh. Oo nga. Nag-aaral. Kung di ako nagkakamali guys, no, naalala ko sa isang lumang video dati na ipinakita rin yung dating bahay ni Kalinga Prab. At parang hindi naman gaano kalayuan dito sa lugar ni na Papa Eds at nakwentuhan nila before na pinupuntahan ni na Papa Eds si na Kalinga Prab nung maliliit pa sila at naglalaro. Grabe. Nag-aaral ako ng matino. Nag-aaral ka pala nun, matino. Nung araw, hindi nyo na itatanong, yan, sunog yan lahat. Yan, nasunog yan? Oo. Ay, grabe pa. Bus yan. Saan ka nagnanakaw dati dyan? Nagnanakaw, grabe. Lahat ng computer set dito, lahat ng mousepad mo uwi ko sa bahay. Uy, loko ha. Mousepad. Guys, kung narinig niyo po, yung mga kabataan no, na makapanood po dito sa video na to, huwag po rin yung gagayahin si Norman na nag-uwi ng mousepad galing sa mga computer shops. Yan po. Mousepad lang naman. Ay, huwag mo lalanglangin ang mousepad. Anything na hindi sa iyo ay hindi dapat pag-interesan. Yan. Kinagkalat, baka madulas sa'yo. Ayun, no? Ayan, hello mga kalingap, welcome back sa... Guys, ito yung bahay nila Kuya Eds dati. Grabe, isang tipa, 2 tipa lang yata ito. Tinlikod nila, oh. Grabe, guys, no? Sabi ni Norman, mga 2 pa lang yung, yung lawak ng kanilang tinitirahan. Hindi na Papa Eds. Late po, no? Ito yun. Simula din sa pader na yan. So, ito na yung pagitan nila. Ito lang, hanggang dito lang. Maaaring ang 2 pa lang guys, pero yun ang hirap iisipin minsan guys, no? Hindi talaga natin masasabi kung ano mangyayari kinabukasan sa ating buhay. Naghihirap man tayo ngayon or simple man ang ating buhay ngayon, hindi natin alam kung ano magiging kapalaran natin kinabukasan. Basta importante, patuloy lang po tayo magsisikap. Huwag po tayong titigil. Sandi pa. Ata yan. Ayun. Ito, tanda. Uy. Nakakita ko dito lagi dati. Tapos, dito, nag-ano kami dito, naglalaro kami ng bahay-bahayan. Kasi si Supermac, kahit bata pa po, ano pa yan, may talent na talaga siya sa pagkakarpentero, ano, kasi Grabe, ano? Mga memories ni Papa Eds, talaga mukhang sariwan-sariwa pa sa kanyang kaisipan. At yan nga daw sila naglalaro ng mga bata pa sila at nagbabahay-bahayan. Gumagawa sila ng bahay-bahayan dyan sa likod ng bakod. And si Super Mac, si Super Carpenter, si Engineer
Makmak ay talagang dati na raw may talento sa pagkakarpintero. Umpisa pa nung maliliit pa sila dahil ang tatay din yata nila ay karpintero. Kumbaga siguro nakikita ni Super Mac kung ano yung ginagawa ng tatay niya at naiengganyo din sigurong gayahin. Tatay niya karpintero. Yun. So, tanda ko yun dati. Mayroon sarili kami ditong bahay-bahay. Ginagawa niya. Tapos, Yun. kung ano-ano ang ginagawa namin dito. Nililibot namin, nagkukuha kami ng mga bakal, ganyan. Binibenta namin. Ating So guys, no, kumbaga ako nung bata ako, naranasan ko rin yan yung nag-iikot. Kumbaga, nasa tabi po kasi kami ng sa probinsya dati, sa planta ng semento. At yun nga naman po ay hindi sa loob ng planta mismo kinukuha yung mga bakal, kundi yung mga may mga waste kasi I mean yung mga yung mga maliliit na bato na gusto nilang itapon na sa tabing dagat. Kumbaga pang feeling or pantambak. May kasama po mga bakal yun. At yun naman po ay libre lang kuhanin ng kahit sinong may gusto. At yun po ay binebenta. At naranasin ko rin po yun nung bata pa ako. Mga elementary pa siguro. Nung nasa probinsya pa ako. So yun. Nakaka-excite guys. Para sa isang bata na makaranas ng ganun. Tapos ibebenta mo sa mga magbabakal. Nagkakapera ka. Yun, sarap. yung bakal sa bakal plastic sa ospital, kinukuha namin Tapos hinahabol na kami ng mga guard. Uy. Ganyan ang mga gawain namin dati. Kawa din po Kasi talaga. tinog ng bahay na dati pa Paids. Sitwasyon dito. Yan po. Ayun, no? Kasi po wala na rin silang nanay tatay. Sa hospital. Kaya talagang sila na lang rin po talaga malalit sa Yun guys, hanggang dito na lang ating vlogs at nakita na natin sa wakas. Nakita nyo na sa wakas ang bahay ni Papa Eds sa ating bahay. So ito dati tarima siguro nila to. Tapos niya. Pero guys, mga pigsan pa rin daw niya ang nakatira dyan. Ibig kaya sabihin ay sa kanila mismo yung lupain na yan. If ever naman po sa kanila yung lupain na yan, grabe guys, ang taas na po ng presyo niyan ngayon. Dahil mukhang nasa sentro po Tsaka tabing kalsada. Mahal po yung presyohan sa ganyan. Yun. May mga kwento pala dyan siya Papa Eds. Maraming kwento dito. Grabe. Memories. Diyan sa tumambling, sa pagal na yun. Pag naikit sila dyan sa may ospital, diretso sila sa may kanas. Oh. Nag-iikit naman doon ng kung ano. Iniikit namin yung mga bakal dyan kasi wala kang pagkakitaan dahil. Iniikit namin yung mga bakal sa plastic. May mapipera ka na nun Oo. Ay, kala ko Wala ba ganyan? Wala pa yan hospital. dati. Wala pa yung dating harap na yan. Bago na yan. Yung Yung sa likod tekalim yan. yung blong sa harap na yan. Yun lang yung hospital dati. Tekalim yung sa harap na yan. Kasi may mga bata. Okay. Sa likod. Tinatapon lang nila na sa may gilid Kasi nakuha niyo. Oo. Saka yung plastic bagay yung mga syringe. Oo. Ganun. Kahit madumi yun. Pinukuha namin kahit delikado. Uy, huwag po ninyong gagaya sa mga kabataan, huwag po kayong mamumulot ng ng syringe o kaya yung iringgilya o kaya yung ginagamit pang injection po, Lalong-lalo na mayroon pang kasamang karayom. And naku, baka mapanood ng ng Department of Health, kabawal-bawalan po na nagtatapon yung mga hospitals o kaya mga clinics kung saan-saan lang. So mga kanilang mga waste, may mga protocol po dyan na dapat sundin yung mga kung paano yung waste disposal at kinukolekta po yan, sinesegregate at alam na po ng mga mga namumulot ng basura or yung mga garbage collector kung saan nila dapat itapon po yan guys. So sa mga hospitals, sa mga clinics, bawal po yun na kung saan nagtatapon lang dahil nga po baka may sakit yung pinaggamitan doon ay maaaring makahawa po sa iba. So, yun po. May mga pa yan may mga pang-tusok po lang. May karayom pa yun. Naku! May mga Dangerous. Ay, mga pang-inject. Gamot pa yun. Ginagamit siya pang-sweet. Tinatanggal lang yung karayom Pag baga. yung karayom, tapos magano barilan. Mga bata talaga, guys. Dating unti pa nga dito yun. Bago lang establish na yun. Mga kabataan talaga, pagka nag-i-explore, hindi pa natin alam dati kasi, guys, kung ano yung mga masama at saka masyadong, kung ano yung bawal at saka hindi. Kagaya nga po na mga ganyan, yung syringe, gagamitin mong laruan. Although, sana kung bago, okay lang. Pero yung gamit na galing sa hospital, medyo delikado na po yan. So, sa mga kabataan or
mga bata pa ang isip at hindi pa alam kung tama ba yun o mali, ay huwag ko nating gagawin yun, guys. Taga dito ka rin pala, Kalingap Norman. Tambay ako dito. Doon, unahan lang kayo naman bahay, doon sa taas. Mga oras nagpasok. Diyan silang doon. Mga oras lang nagpasok, nagang pan-trip lang yung mga estudyante. Pag lakad na ako dito. Dito, simula doon hanggang doon sa dulo ang eskwela namin. Diyan makaliwa tayo sa Hindi kami limang. nasakay dyan. 600 meter yata yung galing Mayaman dito. kapag nasakay eh. Kaya lakad lang talaga kahit may pamba. Yan pala matibay school Nagsakay mo ka, yan. mayaman ka na. Oo. Di ba kuya, 500 meter, 600 meter? Ayun nakalagay dyan. 600 meter. Oh, yung layo Papasok yan. lang. Papasok lang yan. Galing dito pa yung hanggang sa sentro. Diba? Mahigit kalahating kilometro, guys. Nilalakad lang yan. Marami na nilalakad dyan, pre. Papa lang. Batak pala ang paa mo, kuya. Yun. So yun guys, napakaigsi lang itong ating reaction ng video pero nakakatuwa po. Nakaka-inspire din yung talagang naging buhay po, ano? Yung mga nakaraan ni Papa Eds na ngayon ay kung titingnan mo, kung ngayon mo lang nakilala, ay hindi mo po talaga iisipin na yung mga karanasan niya na kinuwento niya kanina ay hindi totoong nangyari. Kung ngayon mo lang siya makikilala kasi napaka-decent tao. Matatawag natin very successful. Aba, may sarili ng magandang trabaho bilang isang charity vlogger. Masipag na charity vlogger. May sarili sasakyan. Binili po niyan. Binili niya mismo galing po sa kanya mga kinita sa pagbablog. At cash po yan, guys. At ngayon naman po ay pinatataasan niya yung bahay ng mga magulang. So, nakaka-inspire. Very inspiring talaga itong si Papa Ed. So yan, idol. Papa Ed, shout out po sa'yo. Batang LU. So yan guys, maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa akin sa maiksing vlog na ito. At magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. Ingat po tayong lahat and God bless. Bye-bye po.